Kung ang hanap mo ay motor na matipid sa gasolina at subok na matibay, etong Suzuki Smash FI ang para sa'yo. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sulit bilhin ang motor na ito. Sasabihin ko rin sa inyo ang presyo, pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs, kaya kung nagbabalak kang bumili ng motor na matipid sa gasolina na magagamit mo pang araw-araw o pang hanap buhay, baka itong Suzuki Smash FI na ang para sa'yo. Nandito tayo ngayon sa Motor Ace Iriga City branch at ito nasa harapan natin ngayon itong Suzuki Smash FI. Ito yung naka-drum at naka-spokes at ito ang pinakamurang variant ng Suzuki Smash FI. Alam naman natin na karamihan sa ating mga Pilipino ang hinahanap talaga ay ang matipid sa gasolina dahil sa panahon ngayon ay pamahal ang presyo ng gasolina, lalong-lalo na yung mga naghahanap buhay gamit ang motorsiklo. Napaka-importante talaga na matipid sa gasolina at ang maganda naman dito sa Suzuki Smash FI na ito, napakatipid nito sa gasolina at napatunayan na yan ng marami at ang average fuel consumption nito ay kumukonsumo lang ng up to 68 km per liter. Napakatipid sa gas dahil nga ito ay FI na or fuel injected. At meron na rin kasi itong SEP o Suzuki Eco Performance na pinagmamalaki ng Suzuki na kahit na mabilis o maganda ang performance ng makina, nandun pa rin yung pagiging fuel efficiency. Talagang subok na rin yan na pagdating dito kahit ito ay low displacement lang na motor, napakabilis ng motor na ito para sa isang 113cc to be exact. At isa din yan sa dahilan kung bakit talagang madami ang tumatangkilik sa Suzuki Smash kahit yung mga carb type at itong FI version na ito. Anyway, ang makina nga pala nito ay 113cc, single overhead cam, single cylinder, 2 valves, fuel injected, air cooled at ito ay naka 4 speed. At ang tawag nga pala sa kulay nito ay New Titan. Maganda rin yung kanyang forma, glossy finish yung kanyang fairings. Dito sa harapan meron itong mga edges tapos nakagitna yung logo ng Suzuki. At pagdating naman sa headlight nito, malaki yung kanyang headlight. Anyway, naka-bulb type pa rin naman ito pero maliwanag din naman ang stock na ilaw nito. Actually, mas malaki nga to mas malaki ito kumpara do sa carb type yung kanyang headlight. At ay, diba, kapag tinignan mo siya dito sa harapan, ma-appreciate mo din yung pagiging sporty din ng kanyang design. At ito ay design for aerodynamic din. Yung kanyang mga turn signal lights nandito sa bandang ibaba, naka-bulb type din ito. Maganda rin yung placing ng kanyang mga turn signal lights dahil mabilis makikita. Dito naman sa likuran, compact yung kanyang mga ilaw dito. Pinagsama-sama na yung headlight at ang kanyang mga turn signal lights. Yan, naka-bulb type ito. Anyway, balik tayo dito sa harapan. Kapag tayo ay tumitingin ng motor, syempre una natin tinitingnan din yung harapang bahagi nito. At nakakatuwa nga naman talaga kapag pogi yung motor natin. At itong Suzuki Smash FI, pogi din yung kanyang disenyo, di ba? Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit madami din yung nagugustuhan nito dahil maganda din yung kanyang forma. Yung iba sinesetapan nito kaya mas lalo nagiging astig yung kanyang disenyo. Mapapansin natin sa mga motor show, madami ang nagsasali na Suzuki Smash FI ang motor o Suzuki Smash na carb type. Pagdating naman dito sa kanyang meter panel, ito ay naka-analog display. Malaki yung kanyang panel kaya madali mong maiintindihan ng mga indicator nito. Meron pa itong gear indicator ng neutral, 1, 2, 3, 4, fuel indicator at ang kanyang turn signal lights indicator at meron pa itong engine warning indicator. Wala ka nang pipindutin dyan, titingnan mo na lang. Madaling maintindihan. Sa mga switches naman ito, meron itong high beam and low beam switch, turn signal light switch, busina at sa kabila ang kanyang electric push start. And syempre, bukod sa kanyang electric push start, meron pa rin itong kick start. At gusto yan ng karamihan dahil kung sakali daw na pumalya ang electric push start, mapapaandar pa rin nila ang kanilang motorsiklo. So meron kang peace of mind dito sa Suzuki Smash FI na ito. At ayun, diba, kapag tinignan mo siya dito sa side view, mas ma-appreciate mo yung kanyang design, maganda yung kanyang forma. Talagang pwede din talagang iyabang ang motor na to dahil astig din. Pagdating naman sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 70 by 90 by 17, sa likod ay 80 by 90 by 17. Then ito ay naka-spoke, kaya mas mura ito. Sa kanyang pareno naman, pareho ito naka-drum brake, harapan at likuran. Then sa kanyang suspension, telescopic fork sa harapan, sa likod ay dual shock. At maganda din yung pagkakadesenyo ng kanyang muffler. Safe na safe ang paa nyo dito dahil ito ay merong heat guard. Kaya kahit madikit yung paa nyo dito, hindi kayo mapapasok. Tapos ayun, diba, mayroon siyang color black and color silver sa dulo. Maganda yung kanyang combination. Talagang bumagay din sa kanyang forma. Then ito ay perfect na perfect sa mga average height. Kahit mga 5 flat ang height, kayang-kaya nyong i-drive itong Suzuki Smash na ito. 755mm lang ang kanyang seat height, kaya napakababa lang, madaling imaniobra, madaling sakyan, madaling angkasan. At ito ay napaka lightweight lang o napakagaan lang ng motor na to. 94 kilos lang, kaya hindi kayo mahihirapan i-maniobra or hindi kayo mahihirapang itukod-tukod ang motor na to. Dahil na maganda sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance, 145mm. Kaya safe na safe ang ilalim nito sa mga malulubak na daan, sa mga humps, hindi basta-basta aabutin ng makina. Anyway, pagdating nga pala sa tangke nito, dito sa ilalim ng kanyang upuan
naman yung kanyang tangke. Ang fuel capacity nito ay 3.7 liters. Sa 3.7 liters na yan, kahit na maliit lang ang kanyang fuel capacity, malayo na mararating yan kahit ganyan lang yung kaliit. Kaya perfect din talaga ang motor na to pang hanap buhay, pang partner sa negosyo, dahil sa pagiging matipid. Pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang SRP ay 68,400 pesos. Masasabi kong affordable yung kanyang presyo dahil unang-una nga, maganda naman yung kanyang forma, matipid sa gasolina, at subok na ang tibay ng makina ng Suzuki Smash.